medyo nakakaano ito, nakakakabaho sa kalaban. Dahil sa serving ito ay nilampaso, talagang itinaobo ang alyansa ni Bonget mga kabalitaan. Ipit na po ito. Wala silang maipakitang kopya ng enrolled bill. Wala. Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group. Kasalanan daw ng mga technical working staff ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, noong nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill. Binibigyan na lamang sila hanggang Lunes bago ho magtanghali na isubmit ang mga sumusunod. Dadagan, Balita News Update. Dadagan, Balita. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago, para maging milyonaryo. Wow! Alright, welcome back mga kapitan. Magandang buhay ho. Kamusta? At heto, nagbabalik na naman ho tayo. Maraming salamat sa walang sawang panonood ho dito sa ating munting bahay. Ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At maraming salamat ho sa 50,219 subscribers. Salamat ho at sana makakuha pa rin ho tayo ng 100,000 subscribers bago ho ang halalan mga kabalitaan. Kaya damihan niyo po yung likes ng ating video, i-share at mag-comment din ho kayo. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, sa gustong tumambay sa ating bahay, pindutin niyo na ang subscribe button dyan at ang notification bell mga kabalitaan. Then diretso lang ho sa panonood. Kung may makikita kayong ads, don't skip the ads mga kabaitan. Dahil yan po ay nakakapagbigay lakas sa atin para magpatuloy sa paghatid ng mga presko, komprehensibo, totoo at walang tinatagong may impormasyon. Balitang katotohanan lamang ho tayo dito kabalitaan. At ngayon naman po ay ating pag-uusapan ito ngayong survey. Na ito, magugulat ho kayo dito mga kabaitaan dahil nga po kakaibang survey ho ito. Online survey ito mga kabalitaan ng ArcLight. Itong ArcLight mga kabaitaan, kung titignan ho natin ay meron ho silang kulang-kulang 2 milyon na subscribers mga kabaitaan. At binibase ho nila ito sa pinakamadami ho na mga bumuboto bawat politiko mga kabalitaan. Kaya medyo nakakaano ho ito, nakakakabaho sa kalaban. Dahil sa serving ito ay nilampaso, talagang itinaobo ang alyansa ni Bonget mga kabalitaan. Kasi kakaibang survey dahil ito ay walang kasamang pera ho. Hindi ho ito nababayaran. Kasi online di po ba? Unlike ko sa matatandaan lang natin mga naggumagawa ng survey like SWS, ano ba yung isa? Yung basta mayroon pa yun, di ba? Okta Research at kung ano-ano pa po. Makikita ho natin na talagang pumapabor ho lagi kadalasan sa grupo ho ng alyansa. Dahil yung nagkomisyon ho niyan ay syempre nagbabayad. At ang tanong kung sinong nagkomisyon yan, malamang ay kalyado lang din ho mga kabaitaan. Ang gusto lang pong mangyari dyan sa mga survey para ho maligaw yung isipan ng ating mga kababayan. So yun po ang pagkakamali, ito po ang pagkakaiba. Kasi yung ArcLight mga kabalitaan ay talaga bagang masasabi ho natin na legit ho itong survey na ito. Di po ba? Kung sisilipin nyo po, ikukumpara ho natin yung post ni Andrew E. mga kabalitaan ay napupuno ho sa tawa. Pinagtatawanan ho. Mas marami pa pong emoji na tawa mga kabalitaan. Pero dito, although meron hong tumatawang 2,700 mga kabalitaan. Pero wala ho yan. Hindi counted ho natin yan.
Ang importante, maraming thumbs up po. Importante, maraming hearts mga kabalitaan. Gaya na lang ho dito. May nagagalit pero 43 lamang ho. And then, yung yumakap nito ay 200 mahigit. Yung medyo nagulat ay 81, 46, medyo matamlay, malungkot at naiiyak mga kabalitaan. So, 7,500 yung approve sila sa survey na ito. At 4,800 talagang love na love nila ang naging resulta mga kabalitaan. Ang 2,700 natatawa na hindi alam kung saan ito papanig mga kabalitaan kasi naguguluhan. So ngayon kung makikita ho natin itong Okta Research ay masasabi ho nating legit at magandang halimbawa ito nagagawa ho ng survey sa mga tumatakbong kandidato bawat posisyon sa darating na midterm elections mga kabalitaan. Di po ba? Ito sana ang gagawin ho nila para naman ho hindi ho talagang makapag-isip tayo ng hindi maganda. Kasi pag may nagsasurvey gaya ng SWS Okta at kung ano pa syempre may nagkomisyon ho yan na papabor ho sa kanilang kinakampihan dyan sa Malacanang. Now, sisilipin ho natin dito. Kung makikita sa screen siguro nyo mga kabalitaan ay hindi makikita kasi yung litrato nyo lang. So dito ho sa ating minomonitor, mula ho ito sa ArcLight, the results ang lumalabas ayon pa dito sa kanilang caption mga kabalitaan, nagsimula itong survey noong February 12 hanggang February 14, 2025 with 66 senatorial candidates to choose from. And ang ArcLight, ulitin ko po, meron silang 2 million followers mga kabalitaan. Diba? So ito ang nakakaganda ho. Makikita ho na 2 million followers. Kung i-post nila ito, mag-survey sila. Agad-agad yung 2 million at yung hindi pa nakapag-subscribe, naka-follow, ay makikita ho nila. At malay natin, meron din kumagat sa survey na hindi ho naka-follow ho sa kanila. More than that. Hindi po ba? So sinasabi ho nila dito na meron ho silang 2 million followers, generated more than 261,574 votes mga kabalitaan. So malaki-laki na rin yung 261,574. 261,574 votes mula ho sa accumulated survey forms and recorded 3.8 million in total engagement mga kabalitaan. Diba? 3.8 lumagpas, napakadami pala mga kabalitaan. So, ang resulta ho, kung makikita nyo po sa inyong mga larawan dyan sa ating screen, nangunguna ho itong si Bongo. Ano lang pong ibibigay ho natin sa inyo top 12, hanggang top 12 lang ho tayo mga kabalitaan. Okay? So sisilipin natin, siguro basahin na ho natin siguro hanggang top 20 na lang siguro, no? 25 ba? Okay. Kasi yung iba, wala namang kakwenta-kwenta yung pangalan ho nila dyan. So, itong survey na to, ay check talaga ay maiinis at magagalit ho yung alyansa nito mga kabalitaan. By the way, pumunta pala sila sa Dumaguete, sa Negros Oriental. Pagsigaw ho ng kanilang governor na sisigaw ho tayong BBM, hindi man lang nakinig mga kabalitaan. Parang may lamay yung kanilang rally doon. Napakatahimik ho. Walang sumigaw ho talaga. Napilitan na lang sumigaw yung kanilang mga constituents, parang nagmamakaawa ho yung kanilang gobernador. Ay, ano ba? Sabay-sabay tayo. Wala namang kaingay-ingay o BBM. Saka pa sumigaw pero hindi naman masyadong malakas. Diyan pa lang, siyempre yung iba pumupunta ho doon, siyempre nag-iisip baka may ayudang ibibigay. Siyempre BBM di ba? Ano na yan markado na yan sila sa pamumuno ng pera para bumili ho ng boto mga kabalitaan. So balik ko tayo dito sa survey. Nangunguna ho si Bongo na meron ho siyang 25,880 votes mga kabalitaan. Sasabihin nila sa kabila, kulilat na kayo dyan, hindi na kayo mananalo, wala na kayong kakwenta-kwenta. Ito, survey pa lang to, online to, hindi to bayad mga kabalitaan. Then, sinundan ho ito ni Bato de la Rosa na meron hong 25,244. So, kunti lang yung lawang ni Bongo. And then sinundan ni Richard Mata na meron hong 24,654 votes mga kabalitaan.
At meron sinundan din ni Kong Marcoleta Rodante, meron siyang 23,957 votes, mga kabalitaan. Ang panglima, si Pastor Apollo Kibuloy, meron hong 23,458 votes. Kung iisipin niyo po mga kabalitaan, ito ay klarong-klaro ho na ang mga silent supporters ng mga Duterte ay dito lamang ho nag-iingay sa social media. Sasabihin nila, malakas lang kayo sa social media. Hindi mo ba alam? Yung maraming karamihang nagbumoboto, meron ding hindi naman marunong gumamit ho ng, wala ho sila sa mundo ng social media. Tahimik lang ho sila, pero ngayon talagang pumasok na rin sila para dito na ho sila magbigay ng suporta. Kasi hindi na mapagkakatiwalaan ho kung sila ay susuporta sa pamamagitan ho ng mga survey sulat dyan, ay hindi naman ho babasahin ho yan. At sila lang gumagawa. Dito talaga, meron ho talagang survey forms na makikita ho natin na makikita sa record nila na meron ho silang total engagements mga kabalitaan na pumalo ho sa 3.8 million bilang nagpapakita ho ng suporta at nagpa-participate ho mga kabalitaan. Now, balik ko tayo sa top 6. So, Bondok Jimmy, meron hong 22,070 votes. Then sinundan ni Attorney Rodriguez Vic, 18,150 votes. Si Raul Lambino, 17,624 votes. At si JV Henlo, merong 17,395 votes. At sinundan naman ni Philip Salvador na merong 15,162 votes. At buti pa, nakapasok pa si Willie Revillamijo dito na merong 4,144 votes. At Aquino Bam, 3,468 votes mga kabalitaan. Muntik pang makapasok si Heidi Mendoza. Paano nangyari ho sa alyansa ho dito? Ano po bang ibig sabihin ho? Ano po bang ibig sabihin ho dito? Malamang ho, talagang sukang-suka na ho itong mga netizens ho natin dahil sa kanilang mga kabalastugan. At meron naman hong magagaling ho dito sa alyansa. Ang problema lamang, mali ho yung kanilang naging desisyon. Yung iba, dati naging independente, ay pag nung proclamation rally ng alyansa ay biglang sumulpot. Tingnan nyo, kulela tuloy mga kabalitaan. Si Mendoza, Pangilinan Francis, Lacson Panfilo, ito si Lacson sana, independiente to, kaso lang sumakay din sa sa administrasyon. Espiritu Luke, Kerobin, Soto, Tulfo, Honasan, Pacquiao, Marcos. Naku, kawawa si Amy Marcos, pang 24 mga kabalitaan. Abalos, ito yung pinakamayabang din mga kabalitaan. Akala mo kung sino talagang matigas. Pilingon din to feeling macho mga kabalitaan. Itong si Abalos, si Ben Hur. So yun po mga kabalitaan na masasabi natin na kung ang survey talaga ay gagawin online na wala hong money involved ho dito mga kabalitaan. At take note itong ArcLight ay legit ho ito. Hindi ho ito maka-BBM, hindi rin ito maka-Marcos, kumbaga neutral ho sila dito. Kung sinong malakas sa kanila dyan, well hindi ho nila ito pinapakialaman ho. Kumbaga sumusunod lang sila sa agos ng gusto na kanilang mga followers mga kabalitaan. So masasabi ho nating legit ho itong ArcLight. Kaya sa ngayon, lumalamang ho at talagang pinataob ho ng Team Suka ang alyansang sinusuka mga kabalitaan. Ito ang nakakatakot para ho sa kanila. Talagang sigurado ho, maaalarma ho sila dito. Sila pa mismo ang lumalabas na nanliligaw talaga sa taong bayan mga kabalitaan. Parang pinipilit talaga nila na makuha yung boto ho nila. Kaso yung mga silent viewers, silent supporters at followers ng mga Team Suka ay nandyan na ho sa social media lahat. Nag-uumpukan na ho sila at naghihintay na lang ho sila sa hudyat na pagdating ng halalan ay tsak sigurado mga kabalitaan ay talagang ilalampaso ho itong nasa alyansa ni Bonget Kabalitaan. So ngayon naman po ay dadako ho tayo dito ho sa sinasabi ho nating si Attorney Vic Rodriguez.
Ito si Attorney Vic Rodriguez, mga kabaitaan, makikita ho natin. Nandiyan ba sa screen ninyo? Makikita ba? Okay, klaro naman siguro to eh. At pag-usapan ho natin dito, yung aksyon ho ng Korte Suprema. Kung saan nagpasa ho ito or nagsampa ng petisyon na makakuha ho ng kopya ang grupo ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Sid Ungab nitong original copy ng enrolled bill at nitong General Appropriations Act, mga kabalitaan. Dahil ilang beses na ho silang nag-request, parang napanis na ho yung kanilang love letter doon, ay hindi pa rin ho pinapansin umano nila. At wala ho silang makikita sa archive, mga kabalitaan, na kumbaga parang minamagic ko talaga nila itong enrolled bill. So, ayun po, nagpalabas ho, mga kabalitaan, ng mandato, order itong Korte Suprema na bigyan ho ng kopya ang grupo ho ni Attorney Vic Rodriguez. At meron hong mandato, ultimatum, mga kabalitaan. So dito ho natin malalaman kung talagang may kababalaghan bang ginawa ho nila sa pagbalangkas sa tinatawag nating enrolled bill para makakuha ho tayo ng budget sa taong 2025. Dahil po, mga kabalitaan, sigurado ho tayo, kasi pinapatagalan ho nila ito, malamang ay nag-iisip na ho itong si Tamba, itong si Kimbot, at ito rin naman ho, mga kabalitaang si Ko, at yung mga kanyang young guns dyan na attack dog ho dyan nila, mga kabalitaan. Di ba? Nag-iisip kung anong gagawin. May mandato na eh. May ultimatum na sa korte. Kailangan i-release na ho yan. Bigyan na ng kopya. Yung original pa, mga kabalitaan. Check, sigurado, kaya ang rason siguro na hindi ho nila ito may bigay-bigay at ngayon nasa Korte Suprema na yung kautusan, ay baka talagang may tinatago hugos lang, may kababalaghan talaga ito, mga kabaitaan. Dito na ho, malamang malapit na hong makulong itong si sino ba to? Si Tamba. Hindi na ho saklaw sa kanilang tawag nito, yung immunity nila, yung may term ho yan sila dyan yung nabanggit ko na noong nakaraan, hindi ko na naman ma-recall, mga kabit. Basta, so, abang-abangan ho natin kung ano magiging resulta ho dito. Malamang sa alamang ho, matitikman na ho nila yung alat ho ng katotohanan, mga kabalitaan. Ito, panoorin ho natin itong si Attorney Vic Rodriguez sa kanyang pasabog kabalitaan. Ay ang respondents, yung pong House of Representatives Bills and Index Service, yung Secretary General, yung Speaker of the House, at pati po siguro yung dagdag ko lang po ito, adjust ko lang ng kaunti dahil mawawala na po pala ng baterya itong ating ginagamit na hiniram na isang unit. So yun po ang kautusan, ito po yung kautusan o advisory ng Korte Suprema na ilabas po ng mababang kapulungan yung original copy of the enrolled bill. At inuutusan din po sila na ilabas yung original copy of the 2025 General Appropriations Bill. Ito po yung kopya. Baka hindi malinaw, pakita ko lang ho. Dahil dito sa ating pahina, totoong impormasyon lamang. Totoo at makabuluhang impormasyon po ang inyong mapupulot dito sa ating pahina. Bakit po tayo natutuwa? Kasama yung mga petitioners, kasama si Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao City at ang mga kilalang abogado na kasama kong petitioners. Natutuwa po tayo dahil marami na pong media outfit, yung traditional media ang binabanggit ko, pati po yung miyembro ng new media, ang dami na pong humingi ng kopya ng enrolled bill. Hanggang sa ngayon, hindi po sila sinasagot ng mababang kapulungan. Ayaw pong magbigay ng kopya ng Secretary General ng House of Representatives. Ayaw pong magbigay ng kopya yung tinatawag na namumuno sa House of Representatives Bills and Index Service. Ayaw po nilang magpakita ng kopya at sadyang pinahihirapan ang lahat po ng mga interesadong Pilipino na makita yung kopya nito. Bagamat last week ay doon po sa isa nating pagla-live, nabanggit ko po sa inyong lahat na sa ating pong pagsasaliksik
meron tayong nakita dyan sa archive section ng House of Representatives, na yun nga po ay blanco po yung pirma ng Speaker of the House. Blanco po yung pirma ng Senate President. Blanco po yung pirma ng Senate Secretary. At blanco po yung pirma ng Secretary General ng House of Representatives. Yan po yung nakita natin sa archive section ng House of Representatives. Ano po ang implikasyon nun? Pag sinabi po nating archive section, yan po yung taguan ng mga original na kopya ng mahalagang dokumento. Kung blanco at walang pirma, yung kopya ng enrolled bill, diyan po sa archive section na ating pong nakita ng ating research team last week, diyan sa archive section, ibig sabihin, wala silang maipapakitang enrolled bill na hinihingi ng Korte Suprema. Naiipit na po sila. Mahalaga ito, buti na lamang nagsaliksik yung ating team, tingnan natin kung meron silang mailalabas na kopya ng enrolled bill na pirmado ng Pangulo ng Pilipinas, ng Senate President, ng Speaker of the House, ng Senate Secretary, ng Secretary General ng House of Representatives. Dahil pag meron silang naipakitang dokumentong pirmado, lumalalim at dumarami ang mga krimen na nagaganap at kanilang ginagawa. Sapagkat wala akong makita roon. Hanggang ngayon, wala pong makita. From YouTube FB Eat Abroad, just a quick question. Did the House of Representatives actually respect the 10 days to file their comment non-extendable period by the Supreme Court, or they ignored it? We have yet to get a copy of whatever comment or pleading that they have filed, should they have filed anything. Wala pa ho tayong nakikita. Wala pa ho natatanggap ang ating mga abogado ng kopya ng kanilang komento, kagaya ng pinag-uutos ng Korte Suprema. Subalit ang maganda ho roon, meron na nga hong preliminary conference na magaganap sa darating na next week, February 28. At yung hinihingi natin na subpinahan at utusang ilabas, yung kopya ng enrolled bill at yung kopya ng General Appropriations Bill, kinatigan rin po ng Korte Suprema. So dito nakikita natin, dahan-dahan tayo nagtatagumpay, bagamat 65% na po ng 2025 budget had been released by the Department of Budget and Management sa iba't ibang ahensya at departamento. Tinutuloy po natin ito para sa sambayan ng Pilipino. Whether what we're going to have later on is just a paper victory, at least we will be able to have legal and moral victory at hindi na tularan itong baluktot na pagpapasa ng budget sa ilalim ng Marcos administration. So maganda po ito, naiipit po sila, tingnan natin. Kaya ko po ito binabalangka sa ating pagla-live ngayon. Fair warning. Fair warning sa lahat ng matitino at mabubuting empleyado ng mababang kapulungan. Fair warning sa inyong lahat dyan na matitino at mabubuting loob na empleyado ng House of Representatives, ng Committee on Appropriations, pati na ng Committee on Finance ng Senado. Huwag po kayong magpapagamit. Huwag po kayong magpapabudol. Huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng kahit na sino pang higher-ups. Huwag po kayong papayag, maiipit po kayo. Ipit na po ito. Wala silang maipakitang kopya ng enrolled bill. Wala. At hinihingi natin yung kopya ng General Appropriations Bill dahil iahambing po natin yan. Doon sa ating nakita at nakita naman ninyo, may tatak, may stamp na received ng House of Representatives Bills and Index Service blanco. Pag itong may pakita nilang enrolled bill ay meron ng mga halaga, lalo po silang malulubog sa kumunoy na sila rin ang gumawa. Kaya yung mga kababayan natin na nagtatrabaho sa mababang kapulungan, dyan sa Senado, huwag po kayong magpapagamit, huwag kayong susunod sa illegal na kautusan ng higher-ups, ilalaglag kayo niyan. Nakita naman ninyo nung naiipit na sila, sinong tinuro? Kasalanan daw ng mga miyembro ng technical working group, kasalanan daw ng mga technical working staff
ng mga congressmen at senador. Mantakin ninyo, nung nagkabuhol-buhol na, sila ang nagnanakaw ng bilyong-bilyong piso, ilalaglag yung mga matitino, mabubuti at honest na empleyado ng House of Representatives at Senado dahil lamang sila ay miyembro ng Technical Working Group o Technical Working Staff. Mag-iingat po kayo, wag po kayong susunod. Ito po ay kautusan na, pinapakita ko po sa inyo. Ito po ay kautusan ng Korte Suprema. Inatasan na po ang mababang kapulungan at ang Senado, ilabas ninyo ang kopya ng enrolled bill on or before noon of February 24. Pinalalabas na rin po ang kopya ng General Appropriations Bill. Mahalaga ito dahil dito ikukumpara natin yung kopya ng Vice-Cam report. Yung Vice-Cam report na ratified, approved, signed, and filed before the House of Representatives Bills and Index Service na nagpapakita at naipakita natin panay blanco. 28 items blanco, nagkakahalagang higit kumulang ay 241 billion peso. At speaking of yung tamang pagpapasa ng budget, breath away, ika nga makapangyarihan sila sa pera, hindi naman po pera lang ang sukatan, kinakailangan patuloy natin ipaglaban ang karapatan ng sambayan ng Pilipino. Kay Prieto Marge Richard, salamat. Kay Rafi Amod Natangkop, Attorney Vic Gogo, kay Bel M, we support you, Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa Senado, sure na po ang panalo niyo, God bless po. May awa po ang bathala at kung sakaling tayo po ay makakabuti, para sa bayan, para sa sambayan ng Pilipino, pahihintulutan po niya na tayo ay makarating sa Senado. Kay William Canale Zaspa, salamat. Kay Marilyn Rebaula, yes, go Attorney Vic, laban lang, we are with you. Kay Edward Simbulan, Attorney Vic, so ba honest, pakisagot po ako, salamat po. Hindi ko naintindihan Attorney Vic, so ba honest? Baki sagot po ako. Hindi ko po alam kung anong tanong ninyo. Mag-message po uli kayo para masagot po natin. Kay Boy nabudol ako, tapos ang mga pagnanakaw sa kaban ng bayan. Boy nabudol ako. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Kay Pretty Vanji, lumalakas na lang loob ng politiko magnakaw kasi kahit mapakulong mo ng ilang buwan ang mga kurakot di naman obligado ibalik ang mga ninanakako. Kaya po tayo ay lumalapit sa inyo, humingi na inyong tulong, maghatid po kayo ng bago sa Senado ngayon 2025 at ating niyang aayusin yung mga batas na sa tingin natin tutuldok sa kultura ng korupsyon sa ating bansa. Balik po tayo sa budget, kaya po ako natutuwa dahil sa ating ginawang pagsasalita dito po sa Iloilo Convention Center kasama ang lahat ng barangay captain ng South Cotabato Province ay nagpalakpakan po sila nung sinabi kong buti pa ang mga sangguniang kabataan, buti pa ang sangguniang barangay, marunong umintindi sa diwa ng saligang batas, marunong umintindi sa diwa ng Local Government Code of 1991 sapagkat alam nila na bawal magpasa ng budget taon-taon na merong blanco. Nagpalakpakan po sila, naiintindihan nila Kako buti pa kayo. Alam ninyo ang halaga ng bawat sentimong ginagastos o gagastusin ng sangguniang barangay at ng sangguniang kabataan. Hindi kayo nagpapasa ng budget na may blanco kahit ang halaga ng blanco ay 1 sentimo. Samantalang itong mga mambabatas na miyembro ng Vice-Cam, 28 items blanco, tinatago ang kopya ng enrolled bill. Buti na lang, meron ng linabas na kautusan. Ang ating Korte Suprema, ang sinasabi po nila, respondents, sino po yung respondents? Kundi yung tatlo, yung House of Representatives, yung Senate of the Republic of the Philippines, at ang tanggapan ng Pangulo. Yun po yung respondents sa kaso na ito. Ang sinasabi, respondents are likewise required to submit by personal service
not later than February 24. Malapit na po iyan. Sa ano na po ito sa darating na Tuesday? Tuesday po ba ang February? Check ko lamang ho Ang February 24 ay Monday. So essentially, binibigyan na lamang sila hanggang Lunes bago ho magtanghali na isubmit ang mga sumusunod. Original copy of the 2025 Appropriations Bill and bill po hindi yung batas, bill at original copy of the 2025 Appropriations Enrolled Bill. So ulitin ko, yung ating mga matitinong lingkod bayan na nagtatrabaho sa House of Representatives at miyembro ng Committee on Appropriations Technical Working Group, ganun din sa Senado, yung mga nagtatrabaho matitino na miyembro ng Committee on Finance at nagsisilbing Technical Working Staff, huwag po kayo magpapagamit. May ipit po kayo rito, may kautusan na ang Korte Suprema. Pag inutusan kayo na gumawa ng peking enrolled bill, huwag po kayong pumayag. Meron po kaming basihang gagamitin. Ikukumpara po natin yan, papanagutin po natin lahat ng makakating kamay na nakialam dito sa falsifikado at maanumalyang 2025 budget. Kay Balitang Hopya Mani Popcorn, what happens if they don't comply na ilabas ang enrolled bill? Then they can be cited in contempt or magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Hindi naman natin interest, demanda at kasuhan yung mga matitinong empleyado ng mababang kapulungan at ng Senado. Huwag po kayong makialam dyan, may ipit po kayo. Dahil may nakita na kami dyan sa archive section. Archive section na ho ito ng House, wala hong pirma yung enrolled bill. Bagamat yung enrolled bill po na nakalagay doon sa archive section ng House, meron pong halaga Hindi na po blanco So another question, sino naglagay ng halaga? Kailangan malaman natin yun. Uulitin ko dahil pagtapos na yung Bicameral Conference Committee report, pirmado, ratified, approved, signed, and filed, yung kopya ng Bicameral Conference Committee report, wala na pong pwedeng gawin doon. Hindi na pwedeng galawin, wala nang galawan. Printing na lamang ho yun. At sa pag-print noon, kung ano yung pinakita sa enrolled bill, yun po kung ano ho yung nakalagay sa Bicameral Conference Committee final report, yun din po dapat ang lalabas sa enrolled bill. Ngayon, wala pong may pakita yung archive section ng House. Tama yung tanong nyo, what happens between now and Monday before noon? Baka magkaroon ng milagro, may Sabado-Linggo, alam naman natin na alam ko kung anong nangyayari dyan. Tingnan po natin pero may ipit po sila. Kung walang may pakita na enrolled bill na pirmado ng Speaker of the House, ng Senate President, ng SecGen ng House at ng Senate Secretary at ng Pangulo ng Pilipinas, mas malaki po at mas malala ang krisis na lalabas. Bakit? Saan ginalaw yung amount? Bakit nagkaroon ng mga halaga doon sa GAA? Di ba binibida po nila, walang blanco yung GAA? Sagutin nila, sino naglagay ng halaga doon sa mga blanco sa BICAM report? Kung walang blanco ang GAA, sino, kaninong makating kamay ang kumalikot, nakialam at naglagay ng halaga diyan sa blankong Bicameral Conference Committee report? Marami po ako natanggap kahapon na mga mensahe na erratic daw po yung ating signal. Alam mo ninyo, basta't ito ng anomalous budget ang pinag-uusapan, gagawin po lahat ng gobyernong ito pagtakpan ang usapin. Huwag po tayong pumayag, huwag po tayong magpapalihis sa higit na importanteng usapin ngayong midterm election. Ito pong anomalous 2025 budget, ito pong inflation, itong patuloy na pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin, ang paglaganap ng kagutuman, ng kahirapan, ng kawalan ng trabaho, ang paglaganap ng krimen at paglaganap muli ng droga at hindi na naman ligtas ang ating mga lansangan. Tama ho, ang tinura ni Pangulong Duterte, mas safe ba kayo ngayong mga panahong ito sa ilalim ng Marcos administration kung ikukumpara nyo ng panahon ni Pangulong Duterte? Higit bang mas maraming nabibili ang 1,000 piso ninyo ngayong mga panahon sa ilalim ng Marcos administration kung iahambing nyo sa 1,000 piso ninyo nung panahon ni Pangulong Duterte? Kayo na po sumagot, higit po bang mura ang presyo ng bigas ngayong panahon sa pamumuno ni Bongbong Marcos o nung panahon
ni Pangulong Duterte. Kaya I love views too, ngayon lang kaya nangyari ang anomalous budget preparation or dati pa at ngayon lang nabisto. Ngayon lang ho kabastos yung ginawa nilang proseso na nagpapasa ng blankong budget base sa blankong Bicameral Conference Committee report. Ngayon lang ho. Ngayon lang nangyari yan. And I have the best authority to get it from no other than the 3rd District Congressman of Davao, si Congressman Sid Ungab. Bakit ko sinasabing the best authority? Ulitin ko ho para lang din alam ng ating mga kagalang-galang na hukom sa Korte Suprema. Si Congressman Sid Ungab ay nagsilbi pong chairman ng Ways and Means Committee ng Mababang Kapulungan. 2 beses po ito naging chairman ng Committee on Appropriations at minsan din naging vice chairman ng Committee on Appropriations. At bakit namin sinasabing unconstitutional yung 2025 budget? Dahil po binigyan nila ng zero funding ang PhilHealth. O ano naman ngayon? Ang source po ng funding ng PhilHealth ay ang tinatawag nating money collected on taxes levied on those tinatawag nating sin products. Yung tabako, yung sigarilyo, yung alak, yung mga sweetened beverages. Diyan po galing yan. At si Congressman Sid Ungab po ang principal author ng batas na nagpapataw ng buwis dito sa mga sinatawag nating sin products. Yung sin tax law, si Congressman Sid Ungab po ang principal author niyan. Nalalaman niya yan na 80% ng buwis na nakokolekta mula dito sa tinatawag na sin tax law ay dapat gagamitin lamang para sa ating universal healthcare law para pondohan ang PhilHealth. Kay Erickson Ray Bukad, dumadami na naman nakawan dito sa lugar namin. Salamat sa iyong testimony, Erickson. Kay Sinsin, huwag tayong titigil magingay about sa vice cam na yan. Sinsin, tulungan mo ako. Hindi ko kakayaning ako lang mag-isa. Kailangan ko po ang tulong ninyo. At mag-ingay po tayo dahil pera po ito ng bawat Pilipino. Kay PJ Calicotero, Galicia, baka PJ, ikaw ang kumalikot dito sa blankong Bicameral Conference Committee report. God be with you, always, Attorney Vic. Thank you, PJ Calicotero, Galicia, biro lamang. Kay Melinda Miranda, takot at nervyos nga kami palagi para sa aming pamilya sa Pilipinas. Yun nga po ang nagiging problema ngayon dahil sa incompetence ng administrasyon ito kung ano-anong ginagawa. Nariyang pinipersang simulan na yung isa pang unconstitutional na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kay breath away inflation at kawalan ng trabaho naman talaga ang pinakaunang problema ngayon sa ating bansa. Pero mas importante sa kanilang impeachment. Babagsak lalo ang ekonomiya at ang taong bayan ang maapektuhan. Tanungin niyo po, yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment, tanungin niyo po, alam po niyo yung kapangyarihan nila galing sa inyo. Yung mga mambabatas kada distrito, tanungin niyo po sila, kayo po ba ikinonsulta ng nagmamagaling ninyong mambabatas bago siya pumirma at i-endorso yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Tanungin niyo po sila. Hindi ho ba pag sila ay magpapasa ng isang batas o magpapanukala ng isang batas na medyo kontrobersyal, hindi ho ba't nagkakaroon ng tinatawag nating public hearing? Kung hindi man po public hearing, nagkaroon ba ng public consultation? Kinonsulta po ba kayo ng inyong mga kongresista sa inyong bawat distrito kung sang-ayon kayong pirmahan yung impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Pagka hindi po kayo kinonsulta at hindi nagkaroon ng public consultation or public hearing, binabastos po kayo ng inyong mga mambabatas. At alam na ninyo that we can always effect a regime change without going outside the constitutional orbit, without going outside the constitutional loop. Paano? Through the ballots. Ngayon po mag-e-eleksyon, kung hindi kayo kinonsulta,
hindi ka nagkaroon ng public hearing bago sila pumirma dito sa isa na namang maanumalya at unconstitutional impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Palitan nyo na ho yung inyong mga kongresista. Tandaan ninyo yung mga pumirma, kayo dyan sa Mindanao. Huwag ninyong pababayaan yung anak ng Mindanao, si Vice President Inday Sara Duterte. Sinasalaula po yung pride at anak ng Mindanao. Protektahan ninyo yung taga Mindanao, kayong mga taga Visayas. Ang roots din naman ng mga Duterte at ni Inday Sara Duterte, meron din dyan sa Visayas. Yung mga Cebuano, huwag kayong pumayag. Let us protect and defend. Not just Vice President Inday Sara Duterte. Not just the office of the Vice President. Let us uphold, protect, and defend the sacred mandate of the 32 million Filipinos. 32 million Filipinos who legally, lawfully, constitutionally, and democratically installed Vice President Inday Sara Duterte to be our second highest ranking official dito sa ating bansa. Huwag tayong pumayag nakawin ng ilang elitistang mangbabatas na hindi po kayo kinonsulta. Hindi kayo kinonsulta ng mga mambabatas ninyo. Huwag tayong pumayag na nakawin ng ilang elitistang mangbabatas. Ang mandato ng 32 bilyong Pilipino na naghalal kay Inday Sara para maging pangalawang Pangulo. Huwag tayong pumayag nakawin ang pera nating mga Pilipino. Huwag tayong pumayag nakawin ang magandang kinabukasan sana ng ating mga kabataan. Huwag tayong pumayag nakawin ng mga tiwaling mangbabatas ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Opinyon publiko, korupsyon ang nag-ahari. Tapusin na natin opinyon publiko. Huwag tayong magpatalo. Hindi mag-ahari at hindi dapat maghari ang korupsyon. Magsama-sama tayo ngayong 2025. May Rian Zen, araw-araw puro kabig ang dibdib ko na makauwi safe mga anak ko. Hindi lamang po kayo, lahat po ng mga magulang na kagaya mo, kagaya ko, yan lagi ang iniisip na sana ay ligtas ang ating mga anak at mga mahal sa buhay. Kaya... Blanco ang konsensya, budget report, puro blanco ang mga pahina. Pera ng bayan, ginagawang gatasan. Blank entries para'y blanco ang kaba ng bayan. Blanco! Walang kahihiyan sa pera ng bayan. Blanco! Budget puno ng kasinungalingan. Blanco sa papel, blanco sa moral. Taxpayers money, ginagawang kural. 13 budgets na walang laman. Politiko'y kumikita at taong bayan ay nalulugi. Blanco! Walang kahihiyan sa pera ng bayan. Blanco! Budget puno ng kasinungalingan. Alright, yun po mga kabitan. Talagang detalyado hong binunyag ni Attorney Vic Rodriguez ang mga baho dyan sa mayabang kapulungan. Lalo na ho itong si Tambalos-los mga kabalitaan. Yun nga po ay walang may pakita hong original na enrolled bill at yung General Appropriation Bill mga kabalitaan. Kaya ngayon medyo parang hindi na mapakali. Na parang hindi na yata makatulog si Tamba mga kabalitaan at yung kasamahan nun ito. Yung et al. Yun po kasi, pag may mga tinatago kasi, pag gumagawa ng hindi maganda, ay sa simulat, sige, patuloy nyo lang yan. Magsawa ho kayo. Pero ang lahat ay may hangganan ho. Kaya ito na po yung kanilang pinoproblemahan. Itong si Attorney Vic Rodriguez, lalo na ho itong mga kabitaan, si Congressman Sid Ungab. Dahil alam naman ho natin, si Congressman Sid Ungab ay mas eksperto ho kung pag-uusapan yung pagbalangkaso ng budget taon-taon sa ating bansa. At yung sa BICAM report, nako po, parang wala talaga. Sabi ni Attorney Vic dito, wala talaga sila may papakitang original na enrolled bill at General Appropriation Bill. Kaya ano na lang gagawin ho? Well, hintay-hintayin ho natin yung mga karagdagang impormasyon, update ho patungkol sa kasong ito. Huwag ho tayong matulog ha. Kailangan ho tayo ay may pakialam kung usapin ang pera ho ng taong bayan, pera ho ng ating bansa.
Dahil yung pera niyan ay hindi humula sa kanila. Nanggaling ho yan sa ating tayong mga taxpayers. Hindi kailangan na gaganunin na lang. Sila ang makikinabang at yung ating bansa, ang ekonomiya ng ating bansa ay talagang lulugmok. Pag lumugmok ang ekonomiya ng ating bansa, sigurado at malamang tayo rin ang mga kabalitaan ay walang magandang kinabukasan kabalitaan. Kaya nga po, kapit bisig sa sinasabi ko po, tulungan ho tayo rito, sabayan niyo po ako at damihan niyo po yung likes ng video at kung maaari, i-share niyo po para mas malawak pa ang mapupuntahan itong video na ito. At matsalam nga po pala sa inyong tulong na tayo ay yung request natin ay granted mga kabaitan sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe dahil po inihingi ho natin kamakailan lang sa mga nagdaang mga linggo na sana abot tayo ng 50,000 bago ho dumating ang midterm elections. Ngayon po, wala pa lang, malayo pa o 2 months pa lang bago ang eleksyon ay nakuha na natin yung target at yung bago matapos ang taong 2025, sana ho tuloy-tuloy pa rin yung pag-akyat ho ng ating mga subscribers para makakuha ho tayo ng higit na 100,000 subscribers mga kabaitaan. Ang purpose po niyan para ho mas mapalawak pa ho ito dahil yung programa ho natin ay very informative o objective ho tayo rito at kailangan kung may mga baluktot na mga impormasyon ay atin lamang ho itong itutuwid at kailangan kung merong susupalpalin ay gagawin ho natin yan mga kabalitaan dahil ito pong programang ito ay para ho sa mga mamamayang Pilipino na may pagmamahal sa ating inang bayan. Speaking of pagmamahal sa inang bayan mga kabalitaan, ang maaari rin nating gawin ay matulungan si VP Sara Duterte. Diretso natin sa Senado, yung siyam na kandidato at itong survey ng ArcLight ay sana ho magkatotoo sa pagdating ng halalan dahil yung survey na yan ay makatotohanan talaga dahil wala hong perang involved sa survey na yan dahil nga po online survey ho yan mga kabalitaan. So landslide ho tayo, pasok yung siyam ho nating kandidato. Sana pagdating na rin sa halalan, mas madadagdagan pa po ang buboto ho sa kanila para naman upang makabawi ho tayo ni VP Sara Duterte dahil ay siya po ay hindi umaatras sa labang ito. Alam nyo kung bakit? Dahil siya po ay tinitingnan niya po yung kapakanan ng mga 32 voters na naniniwala sa kanya, na tayong mga naniniwala sa kanya. Kaya ayaw niya pong sayangin ito. Dahil siya lamang po at nakikita na muna natin sa ating mga naglalakihang mga mata, mga kabaitaan, ay nagtatrabaho ito ng tama. Dahil sa ambisyon ni Tamba na gustong maging susunod na Pangulo ng Pilipinas, ay ginagawa na ho ng itong akusasyon si VP Sara para ho maisakatuparan yung kanilang pakay, yung kanilang layunin na mapatalsik at hindi na makatakbo sa iba't ibang posisyon sa ating gobyerno kung sakaling ito ay ma-convict mga kabalitaan sa kanilang isinabang kasong impeachment laban dito mga kabalitaan. Kaya ngayon pa lang sisimula na ho natin kapit bisig tayo dahil sayang ho mga kabalitaan ang panahon kung atin nang hayaan ito dahil ito na pagkakataon na makahiganti ho tayo, may paghiganti ho natin si VP Sara Duterte dahil mga kabalitaan ang The Eagle from the South mga kabalitaan ay siya'y pinaka mahalaga sa lahat, pinaka-importante sa lahat tayong mayo at tayong sa ating mamamayang Pilipino. Dahil alam nyo po ba mga kabaitaan, kung hindi o ito magwagi si Inday Sara Duterte, wala na ho tayong patutunguhan kung saan-saan na lang ho tayo talagang magkawatak-watak mga kabalitaan. Kaya ang gusto kong iparating sa inyo, sundan ho natin, manalangin ho tayo, sabi pa ni Inday Sara Duterte, God save the Philippines. They call it justice, but we see the game. A trial set to silence, to tarnish her name. While the people hunger, while the nation bleeds, they play their power games, ignoring our needs. But we are not blind, we are not weak. We stand with courage, we dare to speak.
and trial, through shadows and pain, the voice of the people will rise once again. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. They fill their pockets, they feast while we crawl, their hands stained in gold from the people's fall. A budget of greed, a nation betrayed, yet they call it progress while stealing our fate. The air is thick with anger and fear, a nation stands on the edge, the breaking point near. Protest ignite, the streets filled with cries, as power-hungry men weave their web of lies. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. No chains can bind the truth we hold, no fear can shake a heart so bold. We stand as one, we rise as free. This land is ours, our destiny. God save the Philippines, hear our cry tonight. Through the storm and through the fight, lead us through the darkest days. Shine your light, show us the way. God save the Philippines, hold our nation strong. Justice must prevail, right must conquer wrong. God save the Philippines, hear us when we pray. Through the trials, through the fray, guide us, keep us, make us see that truth and freedom shall always. Son of God, Barbita. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Listen up now, truth must play. Taxpayers' money they give away, but whose hands hold the strings today? They call it aid, they call it care, but the speaker's game is far from fair. 7 million for loyalty shown, but it's not his money, it's not his own. Congressmen line up, they bow and they grin, trading their honor just to cash in. 2 sorties later, 42 million's the score. Public funds turn to political gain. Alright mga kabitan, nagbabalik ko tayo. Well anyway, wala nating oras mga kabitan. At dito na tayo nagtapos. At panatilihing nakatutok lagi ho dito sa ating munting bahay, ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At salam ho sa inyong lahat sa mga panonood. Babatiin muna natin bago tayo magpaalam ho sa ating mga masugid na tagapanood.
At pasasalamatan din natin muna yung ating mga moderators. Maraming salamat Team Replay. At maraming salamat din sa ating mga silent viewers, mga kabalitaan. Palakpakan ho natin lahat-lahat sila diyan. Okay, sa mga nanonood ngayon, kaway-kaway ho tayo. At kaway-kaway rin ako kay Mommy Rose and Daddy Birding and Toby's family dyan sa Cebu City. Maraming salamat ho sa inyong panonood sa pamamagitan ng widescreen dyan sa inyong tahanan. At thank you din po sa 50,228 subscribers. Tandaan niyo po kung nagustuhan niyo po itong video at damihan niyo po yung likes, then i-share niyo po, mag-comment, kung meron ho kayong suggestion, opinion, reaction, i-comment niyo lang po sa ating comment section. Alright. Sabi ko sanang chat box. Wala pala tayong chat box, mga kabaitan. Alright. And pinutin ang notification bell at subscribe na sa hindi pa po nakapag-subscribe, mga kabaitan. Maraming salamat. Sana po nakapagbigay ko tayo ng maganda na namang aral ho sa ating ipinakitang video presentation sa mga oras na ito, mga kabalitaan. Nag-upload tayo kanina ng video, hindi ho tayo nakaupo dahil nga po ay may lakad ho tayo, medyo nauli-huli ho tayo pagdating ng studio. At yung assistant ko lang yung pinapagawa ko muna. So kaya yun po yung nakikita yung video content ho natin kanina lang. At matsalam din sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum sa inyong lahat. Mabuhay ho sa ating mga Muslim dyan sa Middle East na mga Pilipino. Lalo na dyan sa Mindanao. Maraming salamat sa anong lupalop ng ating mundo. Basta mga Pilipino ho, Luzon, Visayas at Mindanao. Matsalam ho sa inyong lahat. Saludo ho rin tayo sa ating mga bagong bayani ng Pilipinas. Overseas Filipino workers. Maraming salamat. Kita-kits tayo sa susunod mga oras. To God be the glory. Mama, chip. Peace out. Gun of God, Bob Peter.